lindol ang naramdaman sa malaking bahagi ng Metro Manila, Central at Southern Luzon. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang magnitude 5 na lindol sa may General Nakar, Quezon Province, pasado alas 3 ng hapon. Naramdaman ng intensity 5 sa General Nakar, intensity 4 sa Antipolo City, intensity 3 sa Quezon City, Marikina, Maynila, Makati City, Tarlac City at San Juan, at intensity 2 sa Taguig at Mandaluyong. Wala namang naiulat na pinsala mula sa lindol. Kaugnay po ng lindol kanina, makakapanayam natin si Director Renato Solidum ng PHIVOLCS. Magandang hapon po sa inyo, Director Solidum. Si Bernadette Reyes po ito ng QRT. Magandang hapon, Bernadette. Okay. Sir, masasabi po ba natin na malakas yung mga naramdaman na paglindol kanina? Yung magnitude na 5, moderately strong na yun, no? Bahagyang malakas. Pero yung pag-uga ng lupa na intensity 5, malakas na po yun, pero hindi talaga ito yung significant damages ang mangyayari. Kumbaga, yung mga taong nasa labas, hindi lang nasa loob ng building na nakaramdam, talagang mararamdaman nilang umuga yung lupa. Kumpara doon dito sa Kamaynilaan na intensity 3 lamang, marami ding hindi nakaramdam. Lalo-lalo na yung nasa ground floor. So yung intensity 5 na earthquake, malakas yun. Kailangan tingnan ng mga local governments doon sa General Nakar at Infanta Quezon kung merong bahagyang damage or slight damage sa mga plaster o sa wall ng mga bahay. Pero wala kaming nakikitang dahilan upang magdulot ito ng pag-collapse ng building. Opo, sir, yung ganito po bang naganap na paglindol, pwede po bang prelude na ito sa pinangangambahan nating the big one? Yung senaryo ng isang malakas na lindol sa Kamaynilaan na posibleng marami ang makaka-apekto, patungkol ito doon sa pagkilos ng West Valley Fault. Yung lindol po kanina ay nanggaling sa isang maliit na fault na branch, most likely, ng Philippine Fault Zone na nasa eastern side pa ng Sierra Madre. No? So, hindi po ito kaugnay sa West Valley Fault. Kung sakaling may malakas na earthquake from the Philippine Fault Zone, ay posible naman po yun. Pero kakaiba ito sa tinaguri ang the big one na ang earthquake scenario ay pagkilos ng West Valley Fault. Hindi po sila magkaugnay. Sir, ano pong klaseng terrain yung naapektuhan itong naganap na paglindol? Posible po ba na magkaroon ng mga tsunami o kaya baka may mga landslide? Yung epicentro po ng lindol ay sa kabundukan ng Sierra Madre, 24 na kilometro west of General Nakar. So wala pong posibleng tsunami na mangyayari. Pagdating po dun sa landslide, dapat makita natin kung ma-report yung ating mga kababayan na malapit po doon. So far, kung intensity 5 lamang yan, hindi naman tayo nag-expect ng significant landslide mula dyan sa lugar na yan. Nonetheless, kailangan nating makalap kung meron mang report na gano'n. Okay, sir, ano po ba ang dapat na pag-iingat ng ating mga kababayan lalo't ito nga at may mga paglindol na tayong nararamdaman? Well, sa buong Pilipinas po, no, maliban po sa isla ng Palawan na kung meron mang earthquake hindi masyadong malakas, kailangan po talaga nating paghandaan ng lindol at ang unang kailangan gawin ay siguraduhin maayos o matibay ang ating mga bahay at gusali. Kung ang pag-uusapan ng mga gamit sa loob ng mga bahay o gusali, dapat nakaangkla yung mga cabinet sa wall o sa sahig at yung mga nakabitin sa kisame ay maayos ang pagkakabit. Yung mga mabibigat na bagay ay dapat sa baba ng mga shelves na ating ginagamit. At yung mga delikadong mga chemical ay talagang nasa closed cabinet na hindi bubukas kung sakaling lumindol. Titingnan din natin kung saan yung mga delikado at hindi delikadong parte ng bahay na doon tayo papresto kapag lumindol. At kailangan din nating isipin kung sakaling kailangan mag-evacuate, lalong-lalo na sa mga syudad or urban areas, ano yung open area na pupuntahan natin para maging safe tayo immediately after the earthquake. Sir, malamang tanong rin po ito ng karamihan po natin mga kababayan. Meron pa po kaya mga magaganap na mga aftershocks? Well, posible naman po. In fact, meron na nangyaring aftershocks immediately after the earthquake. Yung earthquake kasi, 3:10 ng hapon, malapit ng 3:11. Meron na po tayong aftershocks na nung nag-review kami ng record na naitala ng 3:15, magnitude 2.6, saka 3:18, magnitude 2.1. So far, yun po yung recorded aftershocks natin dalawa. Posible namang magkaroon pa ng maliliit. But yung mga dabanggit kong dalawang aftershock, hindi naman po ito na i-report na naramdaman. So sir, usually ang mga aftershocks, mas mahihina na po yan
kesa doon sa unang paglindol? By definition kasi, kapag meron tayong isang lindol na malaki, at kung sumunod niya ay masyadong maliit, aftershocks po yan. Pero napaka-ikli lang po ng ating oras na binabanggit, wala pang isang araw, ang pagitan sa main shock no kanina. Posible namang may sumunod na earthquake na mas mataas, no? So ang tawag po doon, kung may mas malaki pa sa magnitude 5, yun yung magiging main shock at yung mga susunod na maliliit aftershock. At yung mga naunang earthquake ay foreshock ang tawag. So, literally po, kailangan nating tingnan yung earthquake sequence para mapili yung talagang tinatawag nating main shock and aftershock. Pero kung ang tanong ay posible bang ang sumunod na earthquake ay mas mataas sa magnitude 5, ay nandiyan naman po yung possibility. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Renato Solidum, Director ng FIVOLCS.